Today, the topic na akin pong ibabahagi sa inyo is Jehovah Rohi. The Lord is our shepherd. Bakit of all the powerful names of God, bakit po Jehovah Rohi ang pinili po ni Pastor Banjo? Kasi marami pang natitira na hindi pa na-discuss o na-share on this pulpit. Bakit Jehovah Rohi ang pinili po ni Pastor Banjo? Simply because ako po ay naniniwala na sa mundong ito na atin pong ginagalawan, na punong-puno ng iba't ibang klase ng karanasan, mga sari-saring pagsubok. Meron po ba dito nakakaranas ng mga pagsubok? Mga matitinding mga pangangailangan. Meron ba ditong may mga matitinding pangangailangan? Mga nakakaranas ng agam-agam, kabalisaan, pangamba. Sila ay nangangamba sa banta na meron sa ating paligid. Kagaya po, siguro alam po ninyo, na ngayon po ay kasalukuyang nagkakaroon ng gyera doon po sa Israel. Mga banta. At alam ninyo, ang takot ay laganap sa mga panahon natin ngayon. Masyadong matindi ang umiiral na takot sa ating paligid. Dala po ng iba't ibang mga kadahilanan, of course. Isa na po dyan ang dinaranas nating pandemic. Marami pong mga tao sa panahon ngayon ang nagkakaroon ng tinatawag na kalituan. Kaya, naisip po ng inyong lingkod na kailangan natin ng isang pastol na kakalinga, kailangan natin ng isang pastol na gagabay at magpapalakas at magpoprotekta sa ating buhay. Kailangan natin si Jehovah Rohi upang pastulan ang ating pong buhay. I remember what the Bible said in Matthew chapter 9, verse 36. Nang makita po ni Jesus ang napakaraming tao, alam po ninyo, ang Panginoong Yesus ay nakaramdam ng habag. Sabi ng Bible, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila ay nanlulupaypay at litong-lito na para pong mga tupang walang pastol. Ang mga tao po, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, ay kagaya po ng mga taong nakita ng ating Panginoong Yesus. Sila ay kahabag-habag. Tayo ay kahabag-habag sa mga panahong ito. Lupaypay ang marami. Para tayong mga tupang walang pastol. Paano pa kaya ang hirap ng buhay natin kung ito'y walang Diyos? Isipin po, ang buhay mo, nabubuhay ka sa mundong ito pero wala ang Diyos sa buhay mo. Sigurado po ako nalalapain at wawasakin ni Satanas ang ating buhay at pamilya na parang lobong nilalapa ang mga tupa. Ganyan po mga kapatid, kahalaga ang merong tayong pastol. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang.
siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Mga kapatid, sa pagbabasa ko po ng Bible, nakita ko po na marami pong pagkakataon that the Bible ay pinapakita po o pinauunawa na ang Diyos po ay isang pastol. Dito po sa Ezekiel chapter 34 verse 11, ang sabi po ng talatang yan, the Lord God says, I myself will be their shepherd, and I will search for my sheep and take care of them. Dito po sa Isaiah 40 verse 10 to 11, the Lord God is coming with power. He will use His power to rule all the people. He will bring rewards for His people, and He will have their payment with Him. Like a good shepherd, He takes care of His people. He gathers them like lambs in His arms. He holds them close while their mothers walk beside Him. And in John chapter 10 verse 11, sabi naman ng Panginoong Jesucristo, I am the good shepherd, and the good shepherd gives his life for the sheep. Hindi lamang po yan. Hebrews chapter 13 verse 20, hindi lang pinakikita na ang Diyos ay isang mabuting pastol, kundi ang Diyos din po o ang ating Panginoong Jesucristo ay isang dakilang pastol ng mga tupa. At yan po ay mababasa natin sa Hebrews chapter 13 verse 20. And 1 Peter chapter 2 verse 25, ang ating Panginoong Jesucristo ay binansagang the shepherd and the overseer of our souls. Siya po ang pastol ng ating mga kaluluwa. In 1 Peter chapter 5 verse 4, siya po ay hindi lamang po pastol at overseer ng ating kaluluwa, kundi siya din daw po ay punong pastol, the chief shepherd. Kung kami ay mga pastol, kung kami ay mga shepherd, our Lord Jesus Christ is the great shepherd. Sabi po ng Biblia, kung siya ay pastol, tayo po na kanyang bayan, tayo po na kanyang pinili, tayo po ay mga tupa. Yan po'y mababasa natin sa Psalms 100 verse 3. Acknowledge that the Lord is God. He made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. In 1 Peter chapter 2 verse 25, sabi niya, you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your soul. David said, in the opening verse of this Psalm 23, ang sabi niya, ang Panginoon, sabi ni David, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Napaka-powerful na pahayag ni David. Sabi niya, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Magkaiba na alam mo ang Panginoon ang pastol na sinasabi ng Psalms 23 at ibang usapan din po na siya mismo ay pastol ng buhay mo. David was certain, siya po ay sigurado at tiyak that with God as his shepherd, he shall never be in want. Meaning, all his needs will be met with God as His shepherd. What will happen if the Lord is our shepherd? Una po, kung ang Panginoon ay ang pastol ng buhay mo, ako'y naniniwala, number one, He will meet our spiritual needs. Tayo po ay merong mga pangangailangang pang-espiritual.
Pero kung ang Panginoon ang pastol ng ating buhay, ako'y naniniwala, imimit ng Panginoon ang mga pangangailangan mong pang-espiritual. Ang sabi sa verse 2 and 3, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan. Well, ang Panginoon po na pastol ng ating kaluluwa, kung siya ang pastol ng ating buhay, kailanman ay di manghihina ang ating spiritual life. Kahit na maranasan natin ang mapagod, ma-burn out, maranasan natin, maramdaman natin na tayo ay parang dry na dry inside of us. Tayo ay uhaw na uhaw, gutom na gutom. Pag si Lord ang pastol ng buhay mo, kapatid, sigurado ko, imimit niya ang pangangailangan mong pang-spiritual, palalakasin ka niya, dadalin ka niya sa mga tamang tao, nalalakas ka sa iyong pananampalataya kay Lord, kung sakali mang ikaw ay nanghihina. Kaya lang, yung iba sa atin, kaya po weak ang spiritual life natin, because imbes na si Lord ang shepherd ng buhay natin. Alam niyo sino nag-shepherd sa atin, sino nagpapastol sa atin? Ang TV, ang internet, ang siyang nagiging pastol natin. Alam niyo, ang maraming tao, kaya lupay-pay tayo, kaya mahina tayo spiritually, kasi po, imbes na tayo ay babad sa presensya ng Panginoon, imbes na si Lord ang hayaan nating maghari sa buhay natin, ay inahayaan natin na tayo ay pagharian po ng mundong ito. If the Lord is the shepherd of our lives, He will meet our directional needs. Sabi ng verse 3, at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Mga minamahal, sa buhay na ito na punong-puno ng kalituan, na sa bawat araw nandyan po ang mga nakaambang mga patibong ng kaaway upang tayo ay mapahamak at mawasak. Araw-araw ng buhay natin, tayo po ay nahaharap sa mga sitwasyon at pagdidesisyon na pwede tayong magkamali sa ating pagpili, which can eventually bring about negative effects or consequences in our lives and family. The Lord guided me sa pagtahak, maging sa pagpo-full-time ministry. Alam ninyo, I was in the third year college sa kursong education when I sensed the strong call of the Lord na ako'y magpastor. I already wanted to quit my studies at the university at mag-aral na sa seminary. But the Lord who is my shepherd led me to submit this to our very own bishop. Nilid po ako ng Panginoon. Gusto ko nang tumigil ng pag-aaral ko eh. Kasi alam nyo naman ang kabataan talagang mapusok. Kung minsan, pag naramdaman mo, gusto mo, gawin mo na kagad eh. Buti na lang, meron tayong mabuting pastor na talagang ililid tayo para mas mapaganda yung buhay natin. Ako po ay nilid ng Panginoon kay Bishop Frank. Praise God, Bishop Frank encouraged me not to quit my studies at the university. Sinabi ni Bishop sa akin, finish your course because it will be a testimony to your family. And I listened. Nakinig po ako. Alam ninyo, mga kapatid, buti na lang, nakinig po ako sa leading and direction noon. Kung hindi, baka pastor ako ngayon pero hindi ko tapos ang aking college degree. Pero di ba mas magandang istorya? Ang inyong lingkod, natapos ang kanyang college degree and at the same time, siya ay naglilingkod o nag-respond sa tawag ng Panginoon. Sa pagpili ng lifetime partner, alam po ninyo, if I did listen to the leading of the Lord at pinairal ko ang katigasan ng ulo, ewan ko lang po kung ganito kaayos ang marriage ko.
Ewan ko lang po kung nasa ministry pa ako ngayon. Alam po ni Bishop Frank ang sinasabi ko, alam ni Ate Mariat yan, alam ni Pastora Jude yan. Buti na lang po, no? Nakinig ako at sumunod ako sa leading ng Panginoon. Choosing your lifetime partner is one major decision you need not fail or commit mistake. Kaya kayong mga single people, be wise and listen and follow God's guidance for your life so that you will not miss God's best for your life. Number 3, He will also meet our emotional needs. Ang sabi ng verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Tanungin ko po kayo, sino sa inyo ang nakakadama ng takot, pangamba, agam-agam at kabalisaan sa buhay? Natatakot at nangangamba ka sa mga nangyayaring karahasan at mga banta sa iyong paligid? Sino po dito ang worried and fearful sa mga bagay na posibleng mangyari? Gaya ng baka ma-diagnose ka na meron kang malubhang sakit. Isa kang breadwinner ng pamilya na baka mawalan ka ng trabaho. Yung takot at pangamba na paano na ang mga pangangailangan ng iyong pamilya at ang pag-aaral ng iyong mga anak. Sino po dito na ang buhay mo ay pinaghaharian ng kalungkutan at kawalang pag-asa? Basag-basag ang damdamin mo. Talagang you are emotionally down because you lost a loved one. You lost your job, your health, you lost your marriage and family. Naghiwalay kayong mag-asawa at nagwawala ang iyong mga anak. Iniwan ka ng boyfriend mo. Negosyante ka, bankrupt ang business mo ng sagad-sagaran. Bumagsak ka sa pag-aaral. At marami pang iba. Ang mga ganitong kalagayan ng ating buhay ay napakahirap. But with God in our life, with God in our life, with Jehovah Rohi sa ating buhay, lahat ng yan ay kaya nating pagtagumpayan. Maalala ko po, 2014 was the year I can consider to be the darkest moment in my life. Ito po yung time I was having medication sa diabetes and in terrible pain sa aking pong ulo. Namamaga at walang tigil sa pagluha ang isang mata ko dahil po sa sobrang taas ng pressure nito. The normal, according to the doctor, is only 11. Pero yung pressure ng isang mata ko ay umabot po ng 35. I think 3 times. Sa sobrang taas ng pressure, pinapuputok nito ang mga maliliit na ugat ng mata ko na naging sanhi ng tuluyang pagkabulag dito. Yung pong kanan. Hindi na po nakakakita yan. Isa na lang po ang ginagamit ni Pastor Banjo. For a week, I was suffering from a very terrible pain. Halos gusto kong iuntog ang ulo ko sa semento every time ako ay inaatake ng matinding sakit ng ulo. Dahil kahit na malalakas na ang mga pain reliever na iniinom ko, ay hindi pa rin po natatanggal ang sakit ng ulo ko. Alam po ninyo, tinitake ko mga tramadol na. Malalakas na po yun. Pero parang hindi man umi-epekto. Habang ako po ay dumadaan sa kalbaryong ito, napansin po ng wife ko na kahit pastor ako, I was already losing hope in life. At di na po nakaka-bless yung mga lumalabas sa bibig ko. Kasi parang napansin niya, parang namamaalam na ako. I was very down emotionally and very discouraged at that time.
Ako'y pinaghaharian ng takot at pangamba na baka maaga akong kunin ni Lord. Sabi ko, napakabata pa ng mga anak ko. At kung hindi man po, nandun yung pangamba at takot na baka madamay ang kabilang mata at tuluyang mamatay na ang paningin ng dalawang mata ko. Buti na lang, si Yahweh ang aking pastol. Ako ay kanyang sinamahan at iniligtas sa darkest time ng aking buhay. God provided for my operation as well as sa aking pagpapagamot hanggang sa ako po ay tuluyang gumaling. Praise God! Ngayon po, 7 years na po akong di sinusumpong ng pananakit ng ulo. Purihin ang Diyos. That was 2014. Ngayon, 2021 na. Wala na po akong nararamdaman na ganun. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi lamang po yon. Hindi lamang po na hindi na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo, nakakapagbasa pa ng maayos ngayon. Nakakapag-drive pa at normal na nagagawa pa ang mga ministeryo na inilagay ng Diyos sa aking balikat. Noong pong 2017, pinasilip ko po ang isang mata kong natitira dito po sa Eye Center Tarlac. And I praise God, sabi ni Dr. Flaminiano, so far so good. Wala daw po siyang makitang problema. Purihin ang Diyos. Pangapat po, He will also meet our physical needs. Sabi po niya dito, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Alam po ninyo mga kapatid, nang kami po ay nangailangan ng sasakyan na, kasi may anak na po kami. Ang aming panganay na si PJ, lumabas na noon. Kailangan na namin ng sasakyan. Kasi ang hirap po na nagmi-ministry tapos sumasakay lang ng tricycle. Bagamat pwede naman pero mahirap. Napakabuti ni Lord, alam niya mga pangangailangan. Binigyan po kami sasakyan. Ang ginamit po niya ay miyembro ng church natin na hindi naman po very close sa amin. Hindi ko naman po Bible study group. Pero ang sabi niya, kinausap daw siya ng Panginoon at merong pinapagawa sa kanya na ibigay ang kanilang sasakyan sa amin. Sumunod po siya. Kaya the Lord provided yung kauna-unahang sasakyan po namin. Nang ako po ay mag-pray ng sariling bahay, grabe po. God blessed us with a house and lot. Ginamit po ng Panginoon ang biyanan ko. I cannot imagine dahil yung bahay na tinitiran ko ngayon, kung titingnan ko at kukwentahin ko ang halaga ng pinangtayo nito sa halaga na tinatanggap kong sweldo, ay imposible po na ako'y magkabahay po ng ganun. When I got operated in 2014, I only needed 70,000. But amazingly, Jehovah Jireh and Jehovah Rohi provided almost 200,000 sa pamamagitan po ng TFBC family, our tribe, and some concerned friends who even went to our house to deliver the blessing. Alam po ninyo kung sino po kayo. I know God prompted you to respond to our needs during that time because you are fully aware that obeying God's prompting in your life will definitely bring about much greater blessings in your life. Napatunayan ko po sa buhay ko na magmula nang ako'y maborn again at tumugon sa tawag ng aking chief shepherd, hindi po ako pinagkulang ng aking dakilang pastol. I have seen how God graciously provided for all my needs. Mga damit man yan, gamit man yan, pera man yan, pagkain man yan, pabor man yan. Napatunayan ko po. And last year, 2020, kasagsagan po ng pandemic, nasa ECQ tayo noon at matinding lockdown. Ang gobyerno natin ay namimigay ng ayuda, pero tayo po ay di pinabayaan ni Lord. Hindi po nagutom at nagkulang ang ating pamilya almost every day. Almost every day po, mga kapatid. May mga uwak na pinapadala ang Diyos to deliver the blessings. Wala akong matandaan last year na ako po ay bumili ng bigas.
dahil po sa abundant provision ni Lord. At yung iba ay na-share pa namin sa mga pinaisip ni Lord na aming bahaginan. Kasi alam po ninyo, hindi mo pa nangunguya yung isang kaban, may paparating na naman. God was commanding angels and He was using people to meet our needs. This year, 2021, simula pa lang ng taon ay binulaga kami ng Panginoon ng matinding sorpresa. From a small car na Ford EcoSport, God promoted us with a much bigger Toyota Fortuner V na car. Isang regalo from our tribe. God used these people that we lead to bless and honor us. He will also meet our eternal needs. Sabi po dito, kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Bilang tao ang ating buhay ay di lamang pang-temporal, ito rin ay pang-eternal. Kaya kung ito ay merong pangangailangan pang-temporal o pang-material, ito rin po ay merong pang-eternal na pangangailangan. I remember the rich young ruler in Luke chapter 18. The man came to Jesus and he asked him this question, Master, what must I do to inherit eternal life? Ang binatang ito ay napakalakas. Isa siyang mayaman. Isa siyang taong may kapangyarihan. Dahil sabi ng Bible, siya ay isang rich young ruler. Yet though he had that kind of status in this life, he wasn't sure and secured about his eternity. His others' needs are probably met, but very obvious, his eternal needs are unmet. Alam po ninyo mga minamahal, marami pong tao sa ating panahon ang kagaya niya. May mataas na edukasyon, mayaman at may kapangyarihan. Sagana pagdating sa mga material na bagay. Subalit, pagdating sa kanyang eternal life, siya ay salat or empty at napakatindi ng kanyang pangangailangan. My friend, hindi po aksidente na narito ka ngayon. Jesus is the only person you need to meet all your eternal needs. He is the only one who can save your eternal soul. He is the only one who can give you eternal life. Why not today entrust your whole life to Him? Make Him not just your Savior and Lord, but also the good and the great shepherd of your soul. Kapatid, bilang pangwakas at hamon, what needs do you have that do not fall under all those 5 categories that I have shared? What needs do you have that cannot be met if the Lord is your shepherd? Hindi kayang tugunan ng dakilang pastol na ito. Isipin mo to, paano kaya ang buhay natin nang wala tayong pastol? Paano kaya ang buhay mo kung di mo kasama ang Diyos? Pag-isipan mo ang mga katanungang ito, kapatid. Ikaw ba'y merong pangangailangan? Narinig mo, ang mabuting pastol, He will meet all your spiritual needs. He will meet all your directional needs. He will meet all your emotional needs, all your physical needs, and even your eternal needs. Ibig sabihin, kahit anong pangangailangan mo, kayang tugunin ng pastol na ito sa buhay mo. Magtiwala ka sa Kanya. Ipagkatiwala mo ang buhay mo